Ladies, makinig kayo. Bakit sobrang halaga sa aming mga lalaki ang masculine security? Because whenever na nararamdaman namin that we are being valued ng aming partner, tumataas po yung responsible level namin, mas nagiging responsable kami, mas tumataas yung level ng pagmamahal namin at pagpaperso namin sa mahal namin sa buhay, at mas lalong tumitibay kami at mas lalo kaming na-energize na mag-pursue pa sa buhay at mag-pursue sa'yo. Hindi mangyayari yon sa isang gabi lang or sa isip mo lang, kundi kailangan mo na gawin ito, kailangan mo na i-apply ito, and you will see magbubunga lahat ng yan. So kung gusto mo malaman, make sure na panoorin mo hanggang sa last part, and make sure na rin na i-share mo itong video na to para marami pa tayong matulungan. I-share mo sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa kakilala mo na may kailangan ng video na ito. So let's go! Before ko na sabihin yon, gusto ko na i-debunk muna yung ilan sa mga mentality ninyo that you think na sapat na po yung ganda, sapat na po yung kaseksihan mo para mag-stay ang isang lalaki sa'yo, para mas mararamdaman mo yung care niya sa'yo or para habulin ka. Hindi po. In some part or sometime, effective yun. Pero ang problema kasi sa ganda at katawan is that nakakaumay yan. And it's not enough to sustain yung pagmamahal ng isang lalaki sa'yo, kasi asahan mo meron at merong mas maganda sa'yo, meron at merong mas sexy sa'yo. So, maliban sa ganda at sexy, kaseksihan mo, ano ba yung mas better na may offer mo sa kanya in order para hindi niya mahanap sa iba? Okay? So, kung interesado ka talaga, sige, simulan ko na sa number 1 kung ano ba ang dapat na ibigay mo or mararamdaman ng isang lalaki from you. Okay? Number 1 is that respect before compliments. A lot of you ay mas marami ng compliment yung ginagawa sa partner, no? And there's nothing wrong with that. But without respect, useless lahat ang yon. Ang compliments kasi ito yung nakikita mo kung ano man yung mga expertise niya, yung mga skills niya, ina-appreciate mo siya doon, kino-compliment mo siya doon, kung ano yung mga ino-offer niya or binibigay niya sa'yo, kino-compliment mo siya doon, which is good naman. I never said na mali yun or masama yun. That is good. But kung dinedisrespect mo din siya, walang kwenta lahat ng compliments mo. Because ang too much compliment, ito ang katotohanan, ay nakakalaki ng ulo yan. Kung hindi mo din alam i-limit at hindi mo alam yung boundaries ng mga compliments mo, lalaki yung ulo ng partner mo. That is why, haluan mo ng respeto. Irespeto mo yung decision niya at yung mga salita niya, bigyan mo ng bigat. Hindi yung minamaliit mo yung kanyang decision, yung kanyang sinasabi, hindi mo siya pinapakinggan at gusto mo ikaw yung nasusunod. Mararamdaman namin na hindi kami nire-respeto ng partner namin, and in that way, hindi yan makakapag-produce ng buong pagmamahal sa'yo, kundi kalahati lang or 1/4 lang siguro. Listen ladies, ang respect ay big deal sa aming mga lalaki. Big deal po ito. At kung hindi namin mararamdaman yun sa'yo, hindi namin mararamdaman na binibigyan mo ng halaga yung aming mga sinasabi, salita or decision, of course, maghahanap kami ng tao na magpapahalaga nito at makikinig sa amin, kasi nature namin yon bilang isang leader. We are looking nang makikinig sa amin, at kung ayaw nyong makinig sa amin, sa iba yan maghahanap. At saka ka na lang magtataka or mag-iyak-iyak dyan, bakit ganito? Ano bang kulang sa akin? Mas maganda naman ako sa pinagpalit niya sa akin. Now, it's not always yung ganda. Sometimes, it's about also kung gaano mo siya nire-respeto. Hindi ko sinasabi na maging tuta ka na lang na sunod-sunuran. Okay? Of course, there are times that you need to suggest. There are times that kailangan mo na sabihin kung ano ang error, ano ang mali. Pero, in a very respectful na way. Never ever underestimate your man or apakan or ikumpara yung
partner mo kasi nakakatoxic yan at nagiging toxic ka sa isang relasyon, hindi po yan nakakatulong. Ang mangyayari kasi dyan, tatahimik na lang siya. Or, of course, maghanap ng iba. So, yan yung tip ko, number 1. Number 2 is that ang pagkilala mo sa kanyang effort at hindi lang sa resulta. A lot of you is that pinupuri or yes, kino-compliment yung resulta. But what if nag-fail or pumalpak yung kanyang resulta? So, a man is longing actually ng tao na makakakita sa kanya, makaka-appreciate sa kanya sa kanyang mga efforts at hindi lang sa resulta. Kasi sometimes hindi lahat ng effort ay may magandang resulta, but at least nakita mo na nag-try siya at sapat na yon para magbigay ng lakas ng loob sa kanya para mag-try ulit or para mag-improve at mag-pursue pa. So nakita nyo yung difference because ang tao na naka-base lang sa resulta or yung mga achievements sa buhay, yung mga natapos ganon, yung mga resulta ng kanyang ginagawa is that may problema dyan kasi what if walang resulta? And ang tunay na may pagmamahal at respeto, hindi mo tinitignan kung ano yung resulta ng kanyang ginawa, kundi yung effort niya. Just like, it's not about kung gaano kamahal yung flower na binigay niya sa'yo. It's about actually yung effort, yung pagiging mindful niya sa'yo. Diba? Yun yung pinaka mahalaga more than sa value ng flower na binigay niya sa'yo. Because mamamatay din lang yung flower na yan. Masasira din lang yung flower na yan. Pero yung pag-i-effort niya, yung pag-iisip niya sa'yo, yun yung nagiging memories, yun yung nagiging mahalaga sa'yo. Except na lang, kung mukha kang pera talaga. Except na lang. Number 3 na dapat mong maibigay para magkaroon ng masculine security ang isang lalaki is that make sure na mararamdaman niya na kailangan mo at gusto mo siya. Because a lot of women is that after na nakuha yung gusto sa isang lalaki, parang magiging basura na lang siya or nisnis na lang siya dyan sa gilid. After na nakuha yung pera, yung protection, yung gusto or kailangan sa isang lalaki, is that parang wala nang pansinan, hindi mo man lang siya i-reward ng, sex just like that, especially sa mga mag-asawa. Yes, bilang isang lalaki, we love to provide, we love to give, we love to provide protection, even our money sa partner namin. Pero in return, we're expecting you na hindi yun yung habol lang sa amin, kundi mararamdaman namin na kailangan nyo kami kahit wala kaming naibibigay na ganon. Wala kaming naipro-provide na ganon. Bigyan mo siya ng hug ganon. Lapitan mo siya ganon. Makipagkwento ka ganon sa kanya. Umupo ka sa tabi niya ganon. Handa mo siya ng pagkain ganon. Sa mga malilit na bagay. Pag-prepare mo yung kanyang damit ganon. Or sa mga mag-asawa, bigyan mo siya ng matinding sex. Because in that way, mga kapatid, mararamdaman namin na worth it yung ginagawa namin para sa inyo. And yun yung nagsisecure ng masculine namin for us na mag-provide, magbigay, at magiging mas responsable. You see? It's not about yung palaging mukha mo lang at kaseksihan mo lang. It's about kung ano din yung pinapakain nyo or binibigay nyo sa amin. So make sure na mararamdaman niya na kailangan mo siya. At hindi yung mas kailangan mo pa yung kapitbahay nyo, yung nanay at tatay mo, yung mga kapatid mo more than sa kanya. That's not good. Kasi kung ilagay mo yung paa mo sa kanyang sapatos at ganun din yung gawin sa'yo, masasaktan ka din. So mga kapatid, make sure na i-secure mo yung kanyang masculinity sa pamagitan ng pagpaparamdam na gusto mo siya at kailangan mo siya. Okay, so proceed tayo sa number 4 na dapat mong ibigay sa isang lalaki to secure his masculinity is that wag mo siyang husgaan kung manghina siya. Hindi po porke lalaki kami is that matibay palagi. May time na iyak kami, may time na manghina kami, may time na magda-doubt kami, may time na papalpak kami. And wag niyong husgaan. Kasi once na inusgaan mo siya doon, ang mangyayari, tatahimik na lang yan or lalayo sa'yo or maghahanap ng ibang atmosphere at hindi yung atmosphere na pino-provide mo. Pero
Kung mararamdaman niya na naintindihan mo siya, tinatanggap mo pa rin siya at willing ka na support pa rin siya, na tulungan siya, ang mararamdaman niya, mas lalakas yung kanyang loob, mas magiging better yan, mas mag-i-improve yan. So kung makikita nyo, itong apat pa lang na binibigay ko is that it's about actually give and take yung relationship, hindi po one-sided. Kaya nga po yung mga nagpapa-advise, yung mga problema nila, yung partner nila ganon, ang sinasabi ko is that kumusta naman yung ginagawa mo sa kanya, yung pinoprovide mo sa kanya. Are you doing your part? Because if not, mag-expect ka talaga na mamomroblema ka din sa relationship. Number 5, give your man a space to lead and improve. Hindi yung sometimes nagkamali siya ng leading or pagli-lead sa'yo or decision or plano. Not all the time is that you need to correct na ipamukha na palpak siya. Bigyan mo siya ng space. Sometimes yung space hindi lang yung hindi mo siya kinakausap, hindi mo siya tinetext. No, bigyan mo siya ng space na ma-realize na at siya na mismo ang mag-improve, magiging mas better siya. Hindi yung nagkamali lang siya ng decision tapos andyan ka na magre-react na, sabi ko kasi sa'yo, tanga-tanga mo, ang bobo mo, kung sana ito kasi. In that way, pinapatay mo yung kanyang masculinity. Dinidisrespect mo siya, especially kapag kinumpara mo siya sa iba. Buti pa siya. Hindi mo siya natutulungan. And ang nangyari dito, nagiging defensive siya. Una, ang gagawin, maaring masaktan ka physically or maghanap siya ng ibang atmosphere na mas better sa'yo, or hindi na siya magta-try kasi pinatay mo yung kanyang self-esteem, yung kanyang tiwala sa sarili, sa kanyang kakayahan. Pinapatay mo yung mentality niya, yung pagiging leader niya. Kaya wag na wag mong gagawin yung kapatid. Of course, there are times that kailangan mo din na sabihin yung kanyang wrong, mag-suggest na ganyan, but bago mo gawin yon, make sure na binigyan mo muna siya ng space na mag-improve, space na mag-lead. Because kahit anong gawin natin, hindi po kayo ang leader. Lalaki po yung leader. Most of the time, dapat lalaki po yung masunod. Trust me, maybe some of you and a lot of you may disagree with me. Kasi nga, nakikita nyo na yung partner nyo na ang baba. Hindi dahil sa mababa siya. Hindi dahil sa wala siyang alam. Nakadepende yan sa approach mo sa kanya. So that's it mga kapatid. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. At sa mga medyo nasaktan, i-share nyo na lang itong video na to para marami din masaktan. Sa mga na-correct, okay? It's good for you sa totoo lang kung bakit kayo na-correct. So that's it. Maraming salamat. Please like this video and share. God bless everyone. Shalom.